Ang ibig po bang sabihin, Mr. President, si Gutesa, kinakailangan pa niyang maghanap o mag-imbento ng stampad para sa notarial details at saka yung lugar ng opisina na kung saan i-stamp mo doon? Manghihiram o magnanakaw kaya siya ng isang dry seal? Paano gagawin ng isang ordinaryong taong pumunta sa isang notarial office na hanapin lahat ito? Saan niya kukunin yung notarial number? Saan niya kukunin yung book number, yung page number? Ano po ang mapapala ng isang nagpapanotaryo kung pepekehin niya yung notaryo? Sir President, sa ordinaryong pangyayari po kailangan pa bang gawin ng isang Orly Gutesa yun? Yung ipeke niya yung... O paano niyang gagawin? Anong capacity ng isang ordinaryong tao na hanapin lahat yun? Sa konting oras na natitira sa kanya dahil kinabukasan kailangan makarating siya rito para personal siyang tetestigo. Ano po ang mapapala, Mr. President, ni Orly Gutesa kung ang kukunin niyang notaryo ay peke? Well, bilang abogado, if I may be allowed, clearly, ang merong, at the very least, ang dapat may pananagutan dun, yung pumeke, rather than si Ginoong Gutesa. In good faith, the way I see it, no, I could be mistaken dahil hindi naman natin nakausap personal si Mr. Gutesa. So this is really more speculative. In good faith, pumasok siya ron. Sinabi, magpapanotaryo, pinirmahan ni Ginoong Gutesa. At yun na nga, may stamp, may signature, may date, etc. So, kung merong may pananagutan dun, yung nameke. Kung totoo ng peke. At base ata sa findings ng executive judge ng RTC Branch 18 ay yung signature nga nung Espera ay falsified. So yung nag-falsify nung signature, yan, may pananagutan po. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President. Pangkaraniwan po kasi, sa haba at sa dami ng mga nagnunotaryo, hindi naman po talaga yung abogado o abogada ang pumipirma. Karaniwan po, meron silang staff, meron silang secretary, na sila lang ang pumipirma para sa kanilang principal. Palagay ko po ito, Mr. President, ay pangkaraniwan ang nangyayari. Ang biro nga po ngayon yung notarial services na nangyayari sa ating bansa already transitioned into a cottage industry. Tama po ba yung observation, Mr. President? In practice po, maaaring ang sabihin na nangyayari yan. Pero hindi pa rin sabihin na nating legal. In other words, yung pagde-delegate ng notarial services sa isang staff is against the law. At according to our court administrator, merong isinasagawang spot checking. Sino? Ang executive judge, Carlos. Ang executive judge ng Maynila para madetermina kung talagang maayos yung dokumento, yung notarial registry ng mga notary, yung mga commission, notarial commissions. Kaya ko po binibigyan ng emphasis ito, Mr. President. Yung kahalagahan po ng kanyang sworn statement, kahit na po yung ating chair ng Blue Ribbon Committee, paulit-ulit niyang sinabi na yung relevance nung testimony ni Gutesa na ginawa sa harap mismo ng committee ay nananatiling valid sapagkat pinanumpaan niya before the committee. Ngunit, ang nakakabagabag nga po, Mr. President, bakit pinipilit na ibaling sa isang bagay na hindi naman yun ang punto ng pinag-uusapan? Naging moot and academic na po, ngunit pilit na ibinabalik. At ang nangyari nga po, sa takot ng Gutesa siguro,
na siya po ay kakasuhan ng perjury, kakasuhan ng falsification. Wala naman po siyang kinalaman at wala siyang kapasidad para gawin yun. Unang-una, wala po siyang motibo. Ang totoo po niyan, ako lamang po ang nagsabi sa kanya, ipanotaryo mo yan, Mr. Gutesa, kasi hindi man kita kilala eh. Parang karagdagang assurance lang sa akin na yung kanyang statement ay talagang ginawa niya ng buong buo sa kanyang sarili. Kahit na wala yun eh, tatanggapin ko naman yun eh. Sasabihin ko lang, o sige, kung talagang buong loob mo, Mr. President, sinabi ko po sa kanya, pumunta ka ron. Buong loob mo at totoo lahat ang sinabi mo, pumunta ka doon. Ganun nga po yung ginawa niya. Sa makatwid, ang aking pong gustong ipunto, kahit wala yung notaryo eh. Bakit po doon nila pilit? Doon nila pinipilit na ibaling ang pinag-uusapan. Para lamang po, para lang makaiwas, para ilihis, para linlangin ang maraming Pilipino. Ito po yung nakakalungkot dito. Si Gutesa po, nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. Siguro po, sa kanyang puso, inisip niya, inasahan niya, natutulungan siya ng Estado na proteksyonan man lang siya. Dahil sa kanyang ginawa, para matulungan ang Estado, i-prosecute kung sino talaga ang may kasalanan sa malaganap at kasuklam-suklam na iskandal na ginawa ng mga taong kasangkot dito. Pero wala po eh. Wala siyang nahita. Despite his courageous testimony before the Blue Ribbon Committee, he did not get even the courtesy that he deserves. Alam po ninyo, Mr. President, sa kagustuhan ko po na kahit papano, may saayos kung talagang sino ba yung nagnunotaryo na yun? Kung hindi man pirma ng notaryo publiko, meron at meron siyang kinakasangkapan para pumirma sa kanya. Sumulat po ako sa ating court administrator na sana po ang representasyong ito ay makahingi man lang ng mga samples ng mga dokumento ng mga notaryong dokumento ng abogada na ating pinag-uusapan. Ginrant po yung aking letter request ng court administrator. Nahingi po kasi ako ng sample, kahit na 3 samples lang po sa bawat buwan, mula Enero hanggang Agosto ng 2025. Ang masakit lamang po na nangyari, Mr. President, at gusto ko po bigyan ninyo ng opinion, kung pwede, kung tama ang ginawa ng executive judge. Ang sabi po niya, siya ang magdidesisyon kung ano ang sample na ibibigay sa aking opisina. Do you think, Mr. President, the executive judge committed grave abuse of discretion?